PPP4 Quarter 2 Week 5. Halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga layunin. Una, natutukoy ang kaibahan ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. At pangalawa, natutukoy ang mga halimbawa ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas na matatagpuan sa komunidad. Maikling balik-aral. Paano to? Kumuha ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ito ay proseso ng pag-aayos o paghanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng pagtataniman. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pagbubungkal. Pangalawa, ito ay natural o commercial na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay abono. Pangatlo, ito ang nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay trellis o baklad. Pang-apat, ito ay proseso ng pagpapanatili ng halumigmig ng halaman upang hindi sila matuyo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pagpapatubig. Panglima, ito ay ang paglalagay ng pesticides sa mga halaman upang mabawasan ang mga peste sa taniman. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pagpuksa ng mga peste. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kilalanin natin, tukuyin ang mga sumusunod na mga halaman bilang ornamental, gulay, o punong prutas. Sagutin mo ang mga ito. Narito ang mga sagot. Para sa unang bilang, rosal. Ito ay ornamental. Pangalawa, papaya. Ito ay
Punong prutas o gulay. Pangatlo, mangustin. Ito ay punong prutas. Pang-apat, santol. Ito ay punong prutas. Pang-lima, patola. Ito ay gulay. Pang-anim, monstera. Ito ay ornamental. Pang-pito, bayabas. Ito ay punong prutas. Pang-walo, gabi. Ito ay gulay. Pang-siyam, okra. Ito ay gulay. At pang-sampu, repolyo. Ito ay gulay. Magaling mga bata! Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, halamang ornamental. Ito ay mga halaman na namumulaklak at karaniwang ginagawang dekorasyon sa loob ng bahay o ginagamit sa landscape gardening. Pangalawa, halamang gulay. Ito ay mga halaman na karaniwang iniuulam o isinasahog sa ating ulam. Pangatlo, punong prutas. Ito ay mga halaman na karaniwang namumunga na siyang nagiging prutas at nagbibigay sustansya sa ating katawan. Kadalasang ginagawa itong panghimagas. Unang aralin, pagtatanim ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa mga gawaing ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Isa-isahin natin. Una, ang halamang ornamental. Ito ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon, at halamang baging. Ilan sa mga ito ay ilang-ilang: Dita, Banaba, Mayana, Morning Glory, Sampaguita, San Francisco, Santan, Lemongrass, Lotus, Water Lily, Gumamela, Bougainvillea, Cactus. Pangalawa, ang mga halamang gulay naman ay kadalasang nating inuulam o isinasahog sa ating ulam. Maaaring ito ay dahong gulay, bulaklak na gulay, bungang gulay, at halamang ugat. Para sa titik A, ang ilang halimbawa ng dahong gulay ay alugbati, kangkong, ampalaya, kulitis, pako, malunggay. Kasunod nito ang titik B. Ang mga bulaklak na gulay ay kalabasa, himbabaw, katuray, latok. Titik C. Ang mga bungang gulay naman ay kalabasa, patola, upo, talong, ampalaya, sili, okra, malunggay, at kamatis. Panghuli, titik D. Ang mga halamang ugat naman ay bawang, sibuyas, luya, gabi, at iba pa. Pag-aralan na natin ang pangatlo. Punong prutas. Ito ay kadalasang lumalaki, namumulaklak at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chiko, rambutan, lansones, durian, langka,
abokado, at duhat. Narito ang pangkalahatang hakbang sa pagtatanim ng halaman. Una, suriing mabuti ang uri ng halaman na itatanim o patutubuin. Pangalawa, alamin ang tamang pamamaraan ng pagpapatubo ng piniling halaman. Maaring sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan, o kaya naman ito ay tuwiran o dituwiran. Ginagawa ito upang matiyak at siguradong mabubuhay ang bawat itatanim. Pangatlo, ihanda ang kagamitan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halaman. Paalala, gamiting mabuti ang mga kagamitan upang makaiwas sa disgrasya. Pang-apat, suriing mabuti kung angkop ang lupa sa pagtatamnan ng halaman. Pang-lima, ilagay ang buto o bahagi ng halaman na itatanim sa paso. Paalala, alalahanin ang tamang lalim ng buto na itatanim, gayon din ang bahagi ng halaman na ibabaon. Pang-anim, dagdagan ng halumigmig ang paso kung kinakailangan sa pamamagitan ng pagwisik ng tamang dami ng tubig. Pang-pito, ilagay ito sa ligtas na lugar na hindi kayang abutin ng alagang hayop. Pang-walo, panatilihin ang halumigmig ng halaman hanggang sa ito ay maaari ng ilipat tanim. Pang-siyam, kung ang halaman ay nakahanda ng ilipat tanim, gumawa ng hukay kung saan ilalagay ang halaman. Siguraduhing tama ang lalim nito, depende sa uri ng halaman. Pang-sampu, diligan ito pagkatapos ilipat tanim. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Una, bakit kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halamang gulay, at punong prutas?
Tama! Mahalagang malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halamang gulay at punong prutas upang magamit ang bawat uri ng halaman ng naaayon sa kanilang partikular na layunin. Pangalawa, ano-ano ang mga kahalagahang dulot ng mga pagtatanim ng ornamental, halamang gulay, at punong prutas? Magaling! Ang pagtatanim ng ornamental na halaman ay nagpapaganda ng kapaligiran. Ang halamang gulay ay nagbibigay ng masustansyang pagkain at ang punong prutas ay nagkakaloob ng bunga na maaaring makatulong sa kabuhayan at nutrisyon. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Kilalanin natin, tukuyin ang mga sumusunod na halaman kung ito ay ornamental, halamang gulay, o punong prutas. Ilagay ang iyong sagot bago ang patlang. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, dita. Ito ba ay ornamental, halamang gulay, o punong prutas? Magaling! Ito ay halamang ornamental. Pangalawa, latok. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay halamang gulay. Pangatlo, aloe vera. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay halamang ornamental. Pang-apat, sitaw. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay halamang gulay. Pang-lima, sigarilyas. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay halamang gulay. Pang-anim, mansanilya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay halamang ornamental. Pang-pito, rambutan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay punong prutas. Pang-walo, marang. Ano ang tamang sagot? Mahusay!
Ito ay punong prutas. Pangsyam, mayana. Ano ang tamang sagot? Magaling. Ito ay halamang ornamental. At pangsampu, saluyot. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay halamang gulay. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa una, halamang ornamental. Ito ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon, at halamang baging. Pangalawa, ang halamang gulay. Ito naman ay kadalasang nating inuulam o isinasahog sa ating ulam. Maaring ito ay dahong gulay, bulaklak na gulay, bungang gulay, at halamang ugat. At ang pangatlo, punong prutas. Ito ay kadalasang lumalaki, namumulaklak, at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chiko, rambutan, lansones, durian, langka, abokado, at duhat. Tinalakay rin natin ang mga pangkalahatang hakbang sa pagtatanim ng halaman. Basahin mo ang mga ito.
Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ng like, share, at subscribe.